bungang buhay. Ano ba ang sikreto? Ano tayo yung mga iba-iba actually yung ating pong mga experience na yan when it comes to the of God, no? Meron pong nagpapakatag dati, pero nang nagiging makayapa tayo when it comes to the world. At ito po yung nagbibigay ng bunga sa buhay natin. Inikwal. Okay. At ito po ay maaaring bunga yan sa karakter natin. Hindi yung matinding pagsisikat. Actually, yung pagiging mabunga ay hindi makukuha sa pagsisikat. Hindi lang mga Christian. Hindi natin kayang gawin yun. Every day. And then, makaka-focus kayo, no? Hindi po yung talagang ginagawa mo lahat upang ikaw ay makarating kung anong gusto ng Panginoon. Actually, our salvation, wala tayong ginawa. Gusto yung regalo ng Panginoon. Amen. Kaya maging yung mga bunga na sinasabi natin dito, ay hindi yan pinaghihirapan. Yan ang tinatanggap natin. Kundi sa kanila, alam po ninyo yung yung siprero, ito yung message. Kundi sa kanila konektado sa pinagmumulan ng iyong lakas at buhay. Sino po yung ating pinagmumulan ng ating lakas at buhay? Ang ating Panginoon. Our Lord Jesus is the source of everything in our life. Amen. Amen. He is the source of our salvation. Pero po, pag walang church, kahit gusto mo ng charger, kapag wala yung kuryente, hindi po ito mag-church. Maliban na lang sa mga pinagawin natin yung parol bank. Kasi meron namang kiluwa dyan sa kuryente, di ba? Ito, okay. Ganito po yan. Kung wala tayong connection sa source, ay lagi tayong lobat. Okay. Laging lobat. Kaya tayo ay, imbes na tayo ay makapamunga, ay wala tayong kakayang mamunga, dahil po lobat na lobat tayo. Kaya sa halaman yan, kung wala sa vitamin, o yung tinatawag yung fertilizer doon sa kanya kung sa kanyang ugat, ay hindi po yan mamumunga. Amen? Paano kung alam naman natin ang panahon natin ngayon? Napakahirap, nagbabago ang lahat ng pagkakataon. O, di ba? Okay? So ngayon, kung titigan natin, ano ba ibig sabihin ng manatili or to abide? Okay, patayin na natin ang ating John 15. Magsunod kayo sa akin, no? Sabi niya, I am the vine. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Verse 2, every branch in me does not bear fruit, it takes away. And every branch that bear fruits, it prunes that it may bear more fruits. And verse 3, dito muna tayo sa verse 2. Okay, dito muna tayo. Ito yung connection between the vine and the branches. Kapag sinabi natin dito, kung alam natin ngayon, no? Ang mundo ay puno ng presyo. Ang matindi, harder and harder. Hindi sinabi yun. Ang gusto lang ng Panginoon ay yung stay connected. Sapagkat sa Panginoon, dumadaloy ang lahat ng pagpapala. Dumadaloy ang mga blessing na dapat para sa atin kung tayo ay na-connected sa Panginoon. Pero mo dapat pagtrabahuan ng mga iba. But stay on God. That's it. Ang sinasabi ko dito is spiritual, no? Ang sabi pa ng Panginoon, abide on me. Additionally, work with me. Ang sabi niya, abide on me. Ano bang ibig sabihin ng abide? Yung abide, it means manatili. Manatili tayo sa Kanya. Manatili konektado tayo sa ating Panginoon. Napakasimple lamang ang mga words natin ng Panginoon. Pero hindi niya sinabi yung patungkol dito sa niya. Hindi niya sinabi na manalangin kang marami. Manalangin ka lagi. Manalangin ka. Ipanalangin mo ang buhay mo. Okay? Ito, different approach po, mga kapatid ha. Okay? Reading more Bible every day. Trying to be more spiritual. Gusto mo lagi, malakas ang spiritual mo.
trying our own, hindi natin pwedeng gawin na tayo maging spiritual. Hindi pwede po yun. Kasi kung papakita natin na tayo ay kaya natin maging spiritual, hindi na natin kailangan pagbutong sa vine. Hindi natin kailangan yun. Kaya dito makikita natin, meron pang malalim na ibig sabihin ng Panginoon, it is something about relationship. Relationship po ang kailangan ng Panginoon. Relation between the vines and the branches. Amen? Kaya sa message nito, we try to break down natin ang John 15. No? Mahaba po ang message nito, pero gagawin kong two-part para sa ating version din natin yung pagtutong ng message nito. No? Kasi mahaba. What this means by abiding in Christ? Ang ibig sabihin nito, kung tinignan natin ang John 15 verse 1 and 2, maintindihan natin kung binabasa natin ng ayon sa kanyang konteksto, no? Ay ito po'y patungkol sa connection, na through this connection, nagkakaroon tayo ng transformation of our life. No? Kaya po yun ang bunga ng pagiging konektado tayo sa tabanis. Okay? Nagkakaroon tayo ng peace relationship sa Panginoon. Dahil po tayo ay nabutin tayo sa Prince of Peace. Amen? Amen. Subukan mong disconnect ka sa the Prince of Peace sa buhay mo. Kung hindi, mararanasan natin yung natawag natin nagkakaroon ka ng hindi ka sugrado sa mga bagay-bagay. Pero, si Jesus, ang makatagpon natin, siya po yung ating Prince of Peace natin, magkakaroon tayo ng peace of mind. Amen? Sa buhay natin ito. Alam naman natin ngayon. Dito sa Jesus' final conversation with His disciple. Sa John 15, ito po yung final conversation. Ito po yung pag-uusap ng ating Panginoon bago po siya ay may pako sa krus. No? At kaya kung babalikan mo yung John 14, doon mo makikita ang setting ng John 15. Sa John 14, 27 and 31, doon nag-uusap ang mga disciple ng Panginoon. Okay? Kasi ay malaki ng mamahala ng Panginoon. Kasi sa verse 17, meron na gumawa na siya ng speech patungkol sa kanya pong pagkapako at sa paglisan niya sa kanyang mga disciple. Kaya ang mga disciple ng Panginoon sila po'y nalumpot. No? Kaya nga, nasabi niya, kapag ba umalis na sila, and then mag-disconnect na sila. Kala nila, ganyan po ang inisip po nila. Without Jesus na papaalis na sa kanila, sabi na, paano na kami ngayon? Mag-disconnect na kami sa aming teacher. Pero actually, hindi. Sapagkat meron na nangako ang Panginoon para sa kanila, ay yung Banal na Espiritu na kung saan, he said, kung hindi aalis ang Panginoon, hindi dating ang kumote. Hindi, yung mga aalin. And then, ito po yung Banal na Espiritu. So ngayon, Jesus speak about abiding sa kanila. Sinasabi niya, just abide in me. Kahit wala siya, pero meron silang connection. Ang pinag-usapan dyan. Kagaya natin ngayon. 2,000 years ago, napako ang ating Panginoon na siya after 3 days, siya po ay pumunta na sa langit. And then, why you are still here, why you still believing Jesus Christ, because we are now connecting our life to Him through the power of the Spirit. So makita ng Espiritu ng Panginoon. Amen? Ito po yung final conversation ng ating Panginoon para sa kanila, patungkol sa crucifixion niya. And then, ultimately, ito po yung very urgent ito, na kanyang pag-usap at malalimang, ito po ay personal na pag-usap sa kanya ng mga disciple. Kaya po ay, alam niya, aalis na siya, physically, pero spiritually, andun po siya. Ano po gusto i-emphasize po ng ating Panginoon dito? The only is about connection. Kahit mawala siya, still connectado po sila. Dahil di ganyan. Dapat lagi tayo nakakonect sa ating Panginoon. Kahit anong panahon, kahit anong oras, kahit anong sitwasyon sa buhay natin. Hindi yung kailan meron ka problema, doon mo i-display ka sarili mo sa Panginoon. Dapat hindi. Dapat doon ka, i-connectado mo yung buhay mo sa Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon, siya yung mag-produce sa atin, bigyan tayo ng kalakasan. Binigyan tayo ng wisdom o paano natin mapagtagumpayan ang ating mga sitwasyon.
Kasi yung mga disciple ng Panginoon, nagutan ko. Aalis na ang ating Panginoon. Kaya sa John 15 verse 1, I say, I am the vine true vine, my father is the gardener. Ito hindi isang panibagong paturuan. In the Old Testament kasi, ang Israel ay tinatawag ding vine. Tinatawag siya. Pero dahil, bakit tinawag siyang vine? Dahil wala pa ang ating Panginoon, sa panahon yun, sa Old Testament, nabigo ang Israel, nabigyan ng, para mabigyan ng ang mga Israelita ng totoong tamang connection sa Panginoon. Nabigo sila. Kaya ngayon, ay sa New Testament, nabago yung the word vine. Ang Panginoon na ang nagipag-connect sa tao, hindi yung tao ang nagipag-connect sa Diyos. Bumaba siya sa lupa para sa atin, para i-connect ang kanyang sarili sa atin. Hindi tayo ang humanap sa Diyos o sa Panginoon, kundi ang Diyos, ang ating Panginoon, siya nagalap sa atin. Amen. Di ba, baliktad eh. Hindi ka pwede mag-born again. Hindi mo pwede hanapin ang Diyos. Diba? Ang Diyos ang sinap sa iyo. Yes. Tinatagpuan niya sa panahon ng, sabi nga ng finish time ng Panginoon. Tinatagpuan tayo. Kaya, kabilang ka sa mga tinawag ng Panginoon, nung katagpuin ka niya sa panahon na yun. Panahon na iiyak ka, panahon na masaya ka, panahon na nakaiga ka sa sakit, doon po tinatagpo ng Panginoon ang bawat po sa atin. Amen. Ako, tinatagpo ko ng Panginoon sa panahon ng gera. God War, nandun ako sa Saudi, sa Middle East. Magkakabila yung pumuputok. Siyempre yan, tatawagin ko, ano ba na? Tatawagin ko pa si Juan, tatawagin ko pa yung mga sample. Hindi na siya. Direct na lang sa ating Panginoon. Doon. Tulungan mo ako. Tulungan mo kami. Ito, si Jesus ang tabang natin. Kahit doon tayo dapat dugtong. Hindi ka dugtong sa iba. Kasi iba, ang Israel ay failed to produce good fruits now. Jesus said, I am the vine, true vine. Means, it is the source. It is the light. John 14 verse 6. No? Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Siyempre, doon ka pupunta sa source. Hindi po yung kinusunod hindi po ay tutugtog sa mga kaibigan kapag nangailangan kayo. Kapag nanghihina po tayo spiritually, huwag kayo tutugtog sa kahit kanino man. Baka hindi po ninyo alam sila po yung maglilit. Baka ikaw po ay liligaw po nila. Baka imbes na ikaw ay magkaroon ng charge, madi-discharge ka pa. Kapag wala na, siguro na, papaano na. Baka makalimutan mo pa yun. Then he introduced discipline, no? Introduce po yung discipline and as a branches. Alam po ninyo, bilang branches, meron po tayo yung dinidistra tayo ng Panginoon. Hindi po yung hayaan ka lang tumutong sa Panginoon. Kumuha ka ng source. Hindi po ganyan ang ating Panginoon. Habang nakatutong ka, yung vitamin ang kinukuha mo sa Panginoon, yan po yun ay magmimistulang disiplina sa atin. Sapagkat ang sabi po ng John, ang sabi niya, John chapter verse 3, ang sabi niya, you are already cleansed because of my word I have spoken to you. Through the word of God, tayo po ay nagkakaroon po ng kalinisan. Ang disiplina ng Panginoon, through the word, like a water, inuugasan tayo everyday sa buhay natin. That's discipline. The vine, the source of life, the branches completely dependent to vine. Hindi po yung branches nagdedepende sa sarili niya. Kaya yung inaarap natin, super spiritual, gusto natin, ganito, ganyan, sa buhay natin, yan po yan, at hindi po tamang approach sa buhay natin bilang mananampalataya. The only thing, we must connect to the source. And the source will supply sa atin mga bagay na gusto natin, mga bagay na dapat para sa atin. Kasi magiging will mo kung ginawa mo ang sarili mo. Ang gusto natin kasi, ang will ng Panginoon, ang magibabaw sa buhay natin. Hindi yung will natin, hindi ba? Hindi po yung sarili natin.
magpapalakas sa sarili natin. Ang source ang magpapalakas sa atin. Kaya kahit na ilagay mo yung cordon na o yung tinatawag natin charger, without a source, ay hindi rin pwede yun. Kaya sometimes ang buhay natin, nagiging masigla tayo, pero there's no effect and power. Okay, when we start to say no, when we start to say I am busy, when we start to say that I have an obligation, yan na po yung umpisa na mag-discuss tayo pa. When it comes of the will of God, when it comes of the Lord, when it comes of the ministry of God, yan po yun ang po. Ala po ninyo, yes, pwede naman yun. Kaso, pag hindi ka naka-recover doon, madi-discharge tayo. Akala, kung tayo ay gagawin natin sa sarili natin, to charge ourselves in our own, lagi kang nandun, lahat ng, we have the joy, yes. We have the voice, yes. We have the strength. But if not according to the will of God, ay para lang tayo mga singaw, para lang tayo mga tinatawag namin, sabi nga ni James, no? Sabi ni James, ito, meron kasi mga ulam na walang ulan eh. Meron kasi mga patingaw na walang tunog. Diba? Naintindihan ko rin yung mga parang ni James? Yung ulam na parang walang, yung walang ulan, it is not, walang halaga yun. Here, the branches don't produce fruit. Yung branches, kagaya natin, hindi tayo makapag-produce ng fruit by trying harder, by trying our own sa sarili natin. Makaproduce tayo ng fruit dahil ito ay po ay nakadutong sa nagbibigay ng prutas, yung vine. Kaya stay connected. Dapat may stay connected tayo doon sa the vines. Para connected, pero meron pa rin tayo kung init, meron pa rin tayong buhay. Meron pa rin tayong kakayahan na gawin. Because meron pa tayo natitira mga charge sa buhay natin. Kaya yung buhay natin, mamumunga nga tayo doon, pero nawawala, nawawala. Okay? Kasi nga yung producing of the vitamin of the source, yung source ng galing, kaya po nawawala yung mga bagay doon. Kahit ang gawin natin, ang sabi ng Panginoon na part from yung kendo natin. Ang Panginoon nagsasabi nito, hindi po ako nagsasabi nito. What abide actually mean? Number 2. The word abide means remain. Nag-remain tayo. Hindi tayo yung, para tayong seasonal Christian. Kapag mainit, o kaya kung malamig, ay nawawala ka. Kapag mainit, lumilitaw ka. Kapag naman, pero kung nakadugtong ka, bilang Kristyano, walang season sa'yo. Namumunga ka, kapatid. Nakadugtong ka sa source. Hindi tayo kung magiging seasonal. Sabi niya nito, remain. Stay. Dapat nag-i-stay tayo. Dwell. Nag-dwell tayo sa presensya ng Panginoon. Ang abide is to continue. Continue in. Naka-in tayo lagi. Hindi tayo lagi naka-out. O in, out, out, in, out, in, out. Hindi tayo naka-out. Mga kapatid, dapat lagi in. Ano man mga sitwasyon natin, outside man sa church, inside the church, dapat ganyan din tayo. Constant tayo.